Sumainong ang Panginoon. Kalimitan ang ginagawa ay bakit pa natin pinagdarasal ang mga mahal natin na namayapa na. So bahagi yun, ang pag-iriwang natin ngayon ay para sa mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Kahapon ay lahat ng mga banal at maaaring ilan natin mga namayapa na ay maaaring mga nakarating na sa kaharian ng Diyos. Bakit yung iba yung pinagdarasal pa natin? Sabi nga ho natin, yan ay para ibigay ang hinihingi ng katarungan. Sabi mo, halimbawa, ngayon, malilitan, sinisigaw natin katarungan. Ikulong yung mga nagnakaw ng aming pera. Yung mga involved sa corruption. So, katarungan mo yun. Kasi, sabi nga natin, halimbawa, yung mga involved sa corruption na ito, meron dito rin mga Katoliko. Hindi naman lahat. Pero may mga Katoliko rin dyan. Sabi nga natin, paano kapag humingi ng tawad yan sa Diyos? Ay di nangumpisal. No? Ay sabihin ay ibigay mo. Ibalik mo yung ninakaw mo, inamagay. Hindi na ibalik yung ninakaw. Kaya doon papasok sa pagkakulit. Kasi sabihin natin ay Panginoon ay humingi na ng tawad sa Diyos. Oo nga, pinatawad na ng Diyos. Pero sabi nga natin, hindi pa nag-iayos yung damage na gawa ng kanilang pagnanakaw. Kaya, kung sila mali na magay, magdudusahan nila yun sa purgatorio. Kaya kung utos ng purgatorio ay tungkol sa katarungan, kasi siguro nila, bilang bahagi rin siguro ng pagninilay, hindi yung siguro naiintindihan natin kung ano yung purgatorio, kaya akala natin, para tawarin naman tayo ng Diyos. Ay hindi yun. Bahagi yun na kung saan ay kinakailangan natin mga. Kaya maganda yun ng pagbasa sa aklat ng Makabeyo. Sabi nga sa ikalawang aklat ng Makabeyo, kasi ano nakita natin doon? Si Makabeyo. Sino ba yung Makabeyo? Yung pinakamatandang Makabeyo. Magkakapatid ko kasi yung Makabeyo. Ngayon ay sila ay nakipaglaban sa mga kalaban ng mga Israelita nung panahon ng mga hukom. So, bago pa dumating si Haring Saul at saka si Haring David. So, sa kanilang pagipaglaban, laban sa mga nais na magwasak sa bayang Israel, ay nakita kasi ni Makabeyo na yung kanyang mga kapwa Israelita ay nagkasala ng gabi nung dapat. Sabi nga, bakit may pagdarasal? Kasi yung paniniwala ng mga Israelita na kapag ikaw ay namatay sa laban para sa Diyos at para sa bayang Israel, pupunta ka sa langit. Sabi nga ay bakit tayo pinagdala? Kasi nakita na lang namin natin, nagkasala. Ay yung mga kasalanan, marami yung magkakasala. Kasama na rin yung yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So bahagi yun, kasi pumunta sila sa laban, yung iba nagdarasal din kay Yahweh, yung iba nagdarasal din sa ibang may tinuturing nilang mga Diyos-Diyosan. So bahagi yun kung sabi ni Makabeyo, ipagdasal sila. Para alin? Hindi para
na sila ay mapatawad ng Diyos. Sila'y pinatawad na ng Diyos. Kasi sila ay lumaban para sa Diyos at sa kanyang bayan. Bahagi yun. Kaya gano'n, ano? Kahit naman po sa no? Pero kung hindi pa natin ibibigay yung hinihingi ng katarungan, kaya kung maaari, ibibigay na natin yung hinihingi ng katarungan habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Kasi kung hindi, saan? Doon natin ilalagay yan sa pagkatuwa. Doon natin pag-uusahan. Kaya, yun ang dahilan kung bakit tayo nagdarasal sa mga mahal natin sa buhay para sa pamagitan ng ating mga panalangin, matulungan natin sila na maibigay nila yung hinihingi ng katarungan. Kaya, mula ho kahapon hanggang sa November 8, may indulensya na ibinibigay ang simbahan. Alam naman natin, kapag sinabi natin indulensya, para alin yun, sabi nga natin, may ibigay yung hinihingi ng katarungan. Yung lumang salita na ginagamit natin ay alin, pagbabayad puri. Kaya ngayon kung gamitin yung pagbabayad puri kasi sinasabi mo, binabayaran ninyo yung inyong kasalanan. Hindi yun, binabayaran namin yung alin, para maibigay yung hinihingi ng katarungan. Kaya yun na lang ang ginagamit ko para ibigay ang hinihingi ng katarungan. Bakit? Isira ka may ninakaw ka na dapat yung ninakaw mo nakasalba ng buhay. Pero dahil ninakaw mo ay maaaring nakasira ng buhay, nakamatay ng buhay. Kaya yun ang bahagi yun na dinudulog na. Ano yung kinakailang requirements? Ay hindi makadalaw tayo doon sa kanilang tungkol, sa kanilang mga puntod na kanilang pinaglibingan or yun ay ordinary dodgers. Kung hindi naman, hindi tawagin namin ay partial indulgence. Pero, nawa, kaakibat na yung alin, yung tayo ay nakapag-umpisa. No? So, before or after ng aming pagdalaw. So, bahagi yun sa may sa katuparan natin. At tayo ay nakatanggap ng banal na komunyon. So, para sa pag-meditation. Kung may kasalanang malaki, huwag tayo natanggap ng komunyon. Hindi natin manatanggap rin yung indulensya. I-alay natin ito kung sino man yung gusto natin pag-alayan. Para kung sa nabanggit na indulensya. Ang magdasal tayo para sa intensyon ng Santo Papa. So, ito yung mga kalimitang requirement kapag tumanggap tayo ng indulensya. Yun po yung isa, na dahilan kung bakit pinagdarasal natin yung mga mahal natin sa buhay na namayaman. Pangalawa, dahilan na yun kaya natin sila yung pinagdarasal ng para ipagdasal tayo. Padre, wala pa naman sila sa langit. Kahit na wala sila sa langit, ay pwede nilang tayo ay pagdasal na harapin natin ang mga hamon ng daigdig na ito. Bigyan tayo ng lakas. At kung maaari, nawa ay maalala natin yung kanilang mga itinuro sa atin nung sila pa ay nabubuhay. So, bahagi yun na may hinaninarin. Ipanalangin nila tayo. Kahit na sila na sa pagkatuloy pa. May yun ang magagawa nila. Hindi lang pwede kasi ipagdasal yung kanilang sarili. Pero pwede niya lang ipagdasal tayo. Kaya pwede rin natin ibigin sa kanila yung bagay na yun upang hindi namin pakinabangan ang pagbibigyan sa kung may kapalan. Yun ay namin sa kanila. Kaisa natin ang mga mahal natin sa buhay na namayapang. So ito yung inululog natin para po sa araw na ito. Kung gano'n ay alin,
tayo lahat ay magtulungan upang lalo tayo mapalapit ng kaganapan ay pinamanig ng may kapal. Huwag kayong mapahala. Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin. Sapagkat maraming silid sa bahay na namin.